don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. Mega love shoutout mga guys, nandito po ako sa isang shop. Ako nga pala si Repoman PH. So nandito tayo sa shop ng kaibigan natin si Mr. Edward. So ang shop na to ay makikita nyo po sa 55C Quirino Avenue, corner Mindanao Avenue. So dito madalas nagpapagawa si Repoman. Katulad yan, ito yung binili natin yung repo. So pinapaayos natin sa kanya. So guys, may magandang topic lang tayong pag-uusapan regarding pa rin sa repo. So ito yung tungkol dun sa mga kinahoy. Paano ba malalaman pagka kinahoy? So syempre, madalas na nakakaalam yan yung mga mekaniko mismo. So diretso tatanungin natin sa kanya. So marami tayong malalaman din dito kung ang repo ay maayos pa. Pero sa ngayon, pag-uusapan muna natin ano yung mga palatandaan na kung kinahoy na ang motor. O kuya, bibili kayo sa warehouse, ano palatandaan para malaman nyo na pwede nyo paghinalaan na pwedeng kinahoy. Tungkol naman doon sa makina, yung sa tornilyo, so may mga may mga guhit bago ilabas sa kasa. So kadalasan nilalagay ng mark ng taga-planta bago dumating sa Tapos ayun, siyempre, pag bibili tayo ng motor, di ba, dapat titignan natin kung may makina o kaya may usok. Di ba, kadalasan yun ang kadalasan ng check natin sa makina ng motor bago natin bilhin, di ba? Sa usok, sir, ano ba yung palatandaan na maayos yung makina? May sinasabi silang itim na usok at puting usok. Hindi, pagka itim ang usok, kadalasan ba, ang nagiging problema lang yan, kulang lang sa tune-up. Kailangan tune-up, linisin yung carburetor, palitan yung air filter. Okay. Yun lang ang kadalasan na nagiging problema, kaya minsan nagiging maitim ang usok. Pero pagka puti ang usok, ayun, nasabi natin may diferensya na yung motor mo. Ang kadalasan nagiging diferensya niyan, pwedeng piston ring, valve seal, o yun. Nangyayari naman yung kadalasan kapag madalang i-change lang motor, o kaya natuyuan ng langit yung motor. Yun. So, yun pala nga abangan natin pagka repo o second hand ang ating kukunin. Kala natin pag puti ang usok baka mas maganda pa yung motor. Yung pala mas delikado pala ang motor pag puti ang usok. Kaya sa totoo lang, dapat pagbibili ka ng repo, dapat mayroon ka rin extra money kung sakaling, kasi hindi naman lahat siniswerte pag nakabili ng repo motor. Totoo yun. Kadalasan naman talaga pagka galing sa mga dealer, pagkalumpas sa nag-iba na humawak niya, sinuri sa dealer, kadalasan nga maraming, hindi ako masasabi naman, di ba? Kadalasan naman talagang maraming, may mga malulokong, di ba? Pinapalitan talaga nila. Kaya wag na tayong magtaka. Basta yun na lang, ang suggestion na lang sa mga bumibili ng repo, pag bumili kayo ng repo, dapat may extra din kayong pakarya. Para kung sakaling alam nyo namin papalitan din kayo sigurado. So, the usual, para malaman kung kinahoy ang makina, so based on tornilyo at based dun sa tunog. Sa tunog. Sa takbo. Based sa usok. Marami pwedeng pagbulan na maiisip mo na nakahuya ng motor. Sige. Marami pwedeng pagbulan na maiisip mo na nakahuya ng motor. Pero ang the best talaga, kumuha tayo ng mekanikong pinagkakatiwalaan natin talaga at pa-check natin lang ang motor pinipili. So ayun guys, ayon sa ating mekaniko, para makasigurado ka kung kinahoy, dapat may dala kang mekaniko. Kasi minsan mahirap din na based on appearance lang tayo. So ang mekaniko, pag pinaandar yung makina, ramdam na kagad niya kung yung motor babagay dun sa kanyang year model. Tapos titingnan din niya yung appearance ng motor kung babagay din dun talaga sa tinakbo. Kasi baka mamaya 70,000 pero ang motor mo ang binibili mo 2020 lang. So dapat medyo mababa lang ang tinakbo niyan. So sa itsura naman, malalaman mo rin naman na kapag ito kinahoy na, makikita mo luma yung kinakabit. Kasi actually yung mga nagbebenta ng mga parts for sale, mapapansin mo yung mga bagong nakakabit, pinapapalitan nila ng luma. So itong pinakikita ko, hindi ito kasali kasi ito nabili ko to, na-check ko na ito. So yun, makikita mo naman kung bago pa yung motor tapos biglang luma na lang yung nakakabit,
unang appearance pa lang makikita mo na kagad na kinahoy na yung motor. Pag mga ang parts niya mga luma na yung nakakabit. Lalo na yung gulong. Pag nakita mong kalbo pero bago pa yung unit, palatandaan din yun na kinahoy na yung motor. So dapat talaga mas maganda may dala kang mekaniko pagka pupunta ka ng kung bibili ka ng repo, para makatiyak ka na yung bibili mo nasa maayos na kondisyon. Panghuling masasabi ng ating ng mekaniko sa kung bibili ng motor, ano pa yung mga dapat isaalang-alang para matiyak na hindi ito kinahoy? Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hanggat maaari, kung yung bibigyan ng motor, magkasama kayo ng mekaniko talaga na mapagkakatiwalaan. Saka pangalawa, pinakamas maganda sana, alamin nyo rin kung sino yung huling nagmamay-ari para malaman nyo rin sa ano niya kung babae ba o lalaki. Kasi kadalasan kasi pagka babae may-ari, hindi gano'n pinakikialaman ng motor Pero pagka bata kang nagmamay-ari ng motor, kadalasan yan, kinakalikot yan. Okay. Kaya yun lang ang tip ko sa inyo. Alamin nyo rin sino yung huling nagmamay-ari ng motor. Ayun guys ako din naman nagre-repo ng motor. So minsan nakikita ko talaga pagka ang motor parang nagalaw na. Pero alam mo naman pagka sa repossessor, ang totoo niyan, pag umaandar ng motor kinukuha na. Pero merong iba talaga hindi rin kinukuha. So yan, ingat din tayo sa pagbili ng mga repo o second hand. So kailangan marunong tayo mag-check, maging mapanuri tayo dahil mahirap na. Baka yung pinaghirapan nating pera mapunta sa wala. Kasi guys, sa totoo lang, na kapag ang isang nag-loan sa financing o sa mga kasa ng motor, pagka ang kanilang motor ay hindi na nababayaran, the usual po, hindi na nila ito napapamaintenance ng maayos. So isa rin yung sa dapat nating tingnan, maaring hindi nga nakahoy, pero pinabayaan na yung motor. Kaya dapat marunong din tayong mag-check. Pinakamahalaga talaga na bago nating kuhanin, may kasama tayong kahit hindi man magaling na mekaniko pero may kasama tayong marunong sa motor, marunong sumuri, pwede na po yun. Pero ako para sigurado sa mekaniko ko, kaya kita nyo ko, matagal na ako nagre-repo ng motor, matagal nang sa repossession ng aking trabaho, lumalapit pa rin ako sa mekaniko para kumuha ng kanilang suggestion. So kita mo naman kahit na tornilyo pa lang, so pwede na nilang paghinalaan na maaari ito nagalaw. Pero kung papaandarin nila yung makina, kung mapapaandar na nila, mararamdaman na rin kagad nila kung ito kinahoy na. Pero syempre unang-una sa appearance pa lang na sinasabi nga niya, magtaka ka na pagka ang motor bagong modelo pero ang mga nakakabit luma. Kasi pagka kinahoy yan, ibig sabihin ito sasagad na yan nung gumawa nito. Lahat ng pwedeng kahuyin, kakahuyin na o ibebenta, parts out, palit sa luma para kahit paano bago i-surrender, makabawi sila dun sa kanilang idinaw na pera. Pero yun po ay hindi magandang gawain. So wag natin tangkilikin yung ganon. Pag hindi na po natin kayang magbayad sa bangko, surrender na po natin. Kasi minsan konsensya rin naman natin ang pag-uusapan dyan. Kasi kung isusurrender mo yan, tapos ipinakahoy mo, pinaparts out mo sa Facebook, parang pinangalandakan mo pa na gusto mo palitan yung parts para magkaroon ito ng kapalit na pera, huwag naman po. Okay. Para naman po yung mga susunod na bibili, hindi naman din mabiktima. Kasi ang mangyayari niyan, parang ikaw na dating may-ari, nang biktima ka para sa susunod na bibili ng motor. Ayun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat sa ating magaling na mekaniko na si Mr. Edward. So yung pwesto niya nandito sa 55C Quirino Avenue, corner Mindanao Avenue, Quezon City. So ito, mapagkakatiwalaan natin ito, mura lang ito gumawa. So ito si Mr. Edward, dati po itong nagtatrabaho sa Honda. So matagal po itong mekaniko ng Honda. At lahat po ng motor talagang kaya niyang gawin. Dito bukod sa mapagkakatiwalaan mo siya, iwan mo yung motor mo, walang mangyayaring hindi maganda.
Kung ano sira, yun ang gagawin niya. Kung ano problema, ipagtatapat niya sa iyo yung totoo. Ngayon, mas madalas, marami po rito nakakamura. Alam niyo naman tayo, yan ang hinahabol ni Mr. Repoman eh. Yung makakamura. So dito, pag nagpaayos ka, makakamura ka. Ang singil niya rito sa change oil, 50 pesos lang. Pero syempre, dito na kayo bibili ng oil. O guys, ang pangalan ng kanyang shop ay Ariana. So halos, so ito, titingnan natin yung sa labas. O guys, ito yung ganyang pwesto, no? Ito, Mindanao Avenue. Ito, Corino. Ayun, HBC. Ito naman, nandito 7-Eleven sa tapat niya. Ito yung katabi niya, Spectrum. So, ito yung kanyang pwesto. Ariana Motor Shop. Ayan. Ito yung kanyang pwesto. So, halos corner lang siya ng ng Quirino. Corner Mindanao Avenue. Guys, sana marami kayo natutunan sa araw na ito. So, ingat lang po tayo sa pagbili ng mga repo motorcycle at second hand. Pero doon sa pinupuntahan natin, madalas po doon magaganda pa yung mga unit. So, yung mga pinagdadalan ko sa inyo na mga warehouse, so double check lang din tayo. Pero madalas doon, halos puro quality lahat ng unit doon. May mura, pero syempre may konti kang papaayos. O katulad ditong kinuha ko. O yan o. Ang pinapaayos ko ngayon, yung bearing sa harapan, yung brake. Actually, nung last nakagastos na ako na 1,000 dito. Kasi binibenta ko rin dito sa mga subscriber eh.